umaga po sa inyong lahat. Narito na yung ating final update sa bagyong si Ineng na lumabas na ho ng Philippine Air Responsibility kaninang alas 4 ho ng madaling araw. So narito po yung update natin as of September 6 ngayong Miyerkules. Sa ating latest satellite images, as of 4 a.m. nga nasa 1,240 kilometers na ho ang layo ng bagyong si Ineng na may international name na Yunyong. Ito pong Yunyong ay nagmula sa salitang o nagmula po sa Hong Kong, China. Ang ibig sabihin nito ay isang uri ng bibe at kilala din ho itong term na Yunyong na isang uri ng inumin na pinaghalong tsaa at kape. At sa ngayon nga ang kanyang lakas ay nasa 55 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na sa 70 kilometers per hour. Ito ay kumikilos pahilaga-hilagang silangan sa bilis sa 20 kilometers per hour. So sa ngayon ho, wala na tayong bagyo na minomonitor sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Wala rin tayong minomonitor ng iba pang low pressure area. Kaya posible ho, at least in the next 2 days, medyo maliit yung chance na magkabagyo tayo hanggang sa pagtatapos ng linggong ito. Pero umiiral pa rin yung southwest monsoon o hanging habagat. Bagamat inaasahan ho natin sa mga sunod na araw ay hihina na rin ito, yung nagpapalakas kasi sa habagat, yung kung maalala ho ninyo, yung bagyong Hana, ay nalusaw na rin sa may bahagi ho ng China. Kaya ho sa ngayon, ay inaasahan na lamang natin yung mga pag-ulan, partikular na lamang dito sa may kanlurang bahagi ng Luzon, yung Ilocos Region, Bataan at Zambales. Yung iba pang bahagi ng Luzon, kasama ho dyan yung Metro Manila, yung Calabarzon, Mimaropa, sa Cordillera, posible medyo maulap na lamang yung kalangitan, pero po mas malita yung tsansa ng mga pag-ulan sa araw na ito. Sa lalabing bahagi ng bansa, sa mga kababayan ho natin sa Visayas, sa Mindanao, dito sa Bicol Region, sa may bahagi din ho ng Cagayan Valley Region, inaasahan naman natin yung mga usual ho na localized rain showers and thunderstorms sa hapon, hanggang sa gabi o minsan ho sa madaling araw, hindi naman ito masyadong nagtatagal. Sa latest track nga ho ng bagyong si Ineng, makita ho natin nasa may bandang boundary na ng PAR itong bagyong Ineng nung 2 a.m. Kanina nga alas 2 ng madaling araw. At alas 4 nga, tuluyan itong lumabas ng ating boundary. At mamayang alas 2 ng hapon, nasa mahigit 1,400 kilometers east, northeast na to ng extreme northern Luzon. So nasa labas na nga ito ng Philippine Area of Responsibility. Hindi na natin ito inaasahan na makakaapekto pa sa ating bansa at hindi natin ito inaasahan na magpapalakas pa ng hanging habagat. Ngayong araw, posible pa rin ho yung mga pag-ulan, partikular na lamang dito sa may Ilocos Region, Zambales at Bataan. Sa iba pang bahagi ng ating bansa, posible na lamang ho yung mga localized rain showers and thunderstorms. In general, posibleng medyo mainit na panahon ang mararanasan sa malaking bahagi ng Luzon, ng Visayas at ng Mindanao. Samantala, bukas, inaasahan natin posible ho na medyo maulan sa may Batanes at Babuyan Islands, epekto ho ng habagat, na posible pang makapekto sa lugar na yan. Pero inaasahan natin sa mga sunod na araw ay tuluyan na ngang hihina itong hanging habagat. At patuloy pa rin tayo nagpapaalala, bagamat humihina na ngayong hanging habagat, sa mga lugar pa rin na posibleng may mga pag-ulan, partikular na sa Ilocos Region, Bataan at Zambales, posible pa rin yung mga biglaang pagbaha o pagguho ng lupa, lalo na kung ilang araw na kung inuulan yung bahaging ito ng ating bansa. May nakataas pa rin tayong gale warning, bagamat nabawasan ho ito. Itong bahagi ng western section ho ng Luzon, itong area ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales at Bataan, at yung ilang area ho ng Batanes at yung northern coast ng Cagayan, medyo maalon pa rin yung karagatan, kaya delikado pa rin maglayag yung mga maliit na sasakyang pandagat at maliliit na mga bangka, kaya iwasan muna pong pumalawot dito sa bahaging ng mga baybayin ng ating bansa.